Dito nga makikita natin yung pinaradahan nila. May signage dito, yan, no parking, clamping zone, Mabuhay Lane. Saglit lang, napadaan lang ako. O sabi mo yung team leader dun sa bawal mo tayo dito sa one side po. Patay tayo. Pare, One side parking tayo dito, sir. Hindi ko alam yan, ha? Bawal na po tanggal sa amin. Hindi naman ako. Kasi dinala niyo sa akin yung gamot. may dinala lang ako. Ayun nga, sir, may complaint na nga tayo dito na bawal na tayo pumarada ng one side. Ay, hindi ko alam. Pero saglit lang na Sir, pakialis ko na ka rin agad. Alis na rin siya eh. Kaso, sir, nakaklap. Sir, excuse me, tagawad po kayo dito. Chairman. Chairman. Mataguba. Kapalit ko ang asawa ko. Okay, balik kayo yung chairman ngayon. Alam na may policy kayo na one side parking. Ano no? Hindi ba nila alam na meron kayong policy na one side parking? Meron nga kami rito. Kaya one lane lang eh. So, alam nila. Alam nila. Na kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papajo TV! Location natin P. Margal, corner Mosa Street. Dito isang Toyota RAV4. Dito rin yung pinaradahan ng RAV4. Makikita natin isang townhouse to at merong sariling garahe. Yun nga, no, ang nangyayari ngayon dito, kahit na merong garahe, dito pa rin pinaparada sa labas. So dito pagka inabutan po yan ng clamping at naka-obstruct dito sa Mabuhay Lane at walang driver, matik na po yan. 2353 advantage po pagka meron tayong mga garahe, gamitin po natin. Okay, ito meron ng notice, tuloy na po tayo. Location natin Blooming Street Extension, corner Mercedes Street. At dito may isang Mitsubishi Space Wagon. At ito wala rin driver from number 2368. Dito po kasi pagka inabutan po yung ating sasakyan na naka-obstruct dito sa kahabaan ng Blooming Street Extension, Mabuhay Lane po ito. So makikita nga natin yan na po yung Espanya Boulevard. Dito random po yung operation. Pagka inabutan po yan at walang driver, matik na po yan. Okay, may notice na rin, tuloy na po tayo. Location natin Blooming Street Extension, corner Don Benito Street. Dito isang pampasayaron jeep ang naklam dito. Club number 119. At dito rin yung pinaradahan nito, merong driveway. So kung taga rito man to, sana pinasok na lang sa loob. Pero kung hindi, nakasagabal na rito sa isang driveway. At saka yung isang sasakyan din dito na kulay puti, isang Honda. Dito yun naman isang Honda Brio naman ang naklam dito, club number 2370. At dito rin pumarada sa paboritong paradahan, Center Island. So dito sa kahabaan ng Blooming Street Extension, hindi po maiwasan pumarada rito sa Center Island. Ewan ko ba kung bakit. Ito meron na rin notice. Tuloy na po tayo, dalawa po yung naklam dito. Location natin Pajardo Street, corner Don Quixote. Dito na may isang Hyundai Accent ang naklam dito. At ito walang driver. 2371. Dito nga makikita natin yung pinaradahan nila. May signage dito, yan, no parking, clamping zone, Mabuhay Lane. So wala na silang dahilan para sabihin nila na bawal palang pumarada. Hindi pala bawal pumarada rito. At ito meron na rin notice. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Emoxon, corner Epoxon. Dito sa tapat mismo ng isang pribadong eskwelahan kung saan pinaklampo ng isang PA, isang Toyota Corolla. Club number 0022.
Dito nga kabilaan na pay parking. So pagka pumarada tayo, nag-iwan tayo ng sasakyan, hanapin po natin yung parking attendant at magbayad po tayo ng parking at magpatikit po tayo. At yung ticket na yun pwede nating iipit dito sa Corolla. Iipit lang natin dito sa windshield, o kaya pwede nating ilagay sa dashboard, yung mababasa nakaharap dapat para makita yung date. At pagka gano'n naman po yung ginawa natin, hindi po tayo makaklam. Kasi dito po halos lahat ng mga nakaparada rito ay nagbabayad po ng parking. Okay, may notice na to. Tuloy na po tayo. Location natin G2 Asan Extension, corner Arena Street. Dito isang delivery aluminum van ang nakaparada rito at walang driver. 2372. Dito rin kasi sa kahabaan ng G2 Asan Extension, mabuhay lane po ito. Nakita natin yung pagdiretso natin doon, yung kanto na doon, palabas na po ng Lacson Avenue. Dito rin pagka dumaan tayo dyan, kumanan tayo doon sa kanto, palabas naman po ng Earnshaw. So dito kung paparada tayo, matatagalan tayo. Hanap na lang po tayo ng mga pay parking, o hanap na lang po tayo ng mga mapaparadahan na hindi po bawal. Dito po kasi random po yan, pagka inabutan po yan at walang driver, naka-obstruct, matic na po yan. So makita natin yung isang truck ng basura doon. Ayun, naghahapat lang po ng basura yan, Lionel. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin, Picara Street, corner San Antonio. Dito may isang Mirage. Ayun, sabi ng gwardiya rito sa isang bangko, kahapon pa raw to. So ibig sabihin na hindi nila kliyente to. At saka yung pinaradahan na rin kasi nito, bangketa, ang property line ng bangko hanggang dito po yan. Makita natin yung arang na yan, hanggang dyan po yung property line nila. So yung pinaradahan ng Mirage, bangketa 001. So ganun naman po pagka nakaayos po yung pagkakaparada. Sana nakiusap na lang siya rito. Gusto niyang pumarada, pinasok niya doon sa loob. Kaso di rin siya pagbibigyan kasi unang-una sarado pa nga yung bangko. Pangalawa, kahapon pa pala nakaparada to. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, M. De Los Santos Street, corner San Antonio Street. Dito isang Honda City. Ito meron na rin ang claim number 2366. At dito one side parking lang po pwedeng, one side parking lang dito. At dito lang pwedeng pumarada sa kaliwa. At yung pinaradahan ng Honda City, bawal na. Nakita natin siya lang, halos ang nakaparada rito. So dito pag nakita natin na Saglit lang, napadaan lang ako. O sabi mo yung team leader doon sa bawal po tayo dito sa one side po yun. Saglit lang, kinuha lang siya. ayun na sir, kinakausap na po. Patay tayo. pare, Ano dyan? One side parking tayo dito, sir. Dito, hindi ko alam yan, ha? Bawal na po Ha? bawal na po tanggal sa amin. Hindi naman ako ang Pwede mo ako, pwede Hindi mo. naman ako ang Saglit lang. Pwede naman, napadaan saglit lang naman kasi dinala niyo sa akin yung gamot. May dinala lang ako Ayun na doon. nga sir, may complaint na nga tayo dito na bawal na tayo pumarada ng one side. Oo, Ayaw nga. Ay, hindi ko alam. Pero saglit lang naman Sir, pakaialis ko na ka rin agad. Aalis na rin siya eh. Kaso sir, nakaklab na po yan eh. Sa amin po, bawal na po tanggalin yan sir. Sir, Baka naman, ay, kasi pinarada
saglit lang nga One siya. lane lang. Uy, dami naman kasi dito nag-ano lang, kaya ang sabi niya, saglit lang naman kami. Kaya kasama nga, dyan nga yung mga jeep doon, Moraito Divisory na Lamping na, pagkaba mo sana kanina. Bago Kaya nakita mo, nagparada ka pa dito. Nagparada. Kasi napahinto lang ako, sabi ko ano. Hindi na ako dati ako taga rito. Dati. Dati ako taga rito. Napadala ako, hindi ko na alam ang regulasyon. Kaya nga sir, para malaman natin. One side pa. Thank you sir. Ano na? Kasi Ay sir, may ano naman po dito. Tumawag na. Sir, excuse me, tagawad po kayo dito. chairman. Chairman po. Mantaguba, kapalit ko na asawa ko. Okay. Balik kayo yung chairman ngayon. Dito ba sir, hindi ba nila alam na may policy kayo na one-side parking? Ano no? Hindi ba nila alam na meron kayong policy na one-side parking? Meron nga kami rito, kaya one lane lang eh. So, alam nila. Alam mo lang. Siguro, bago ito. Hindi naman kaya pantaga rito ito. So, hindi nila, Siguro wala nagipag-ano. hindi niya alam na pagparada niya. Hindi siya naabisuhan. Hindi nabisuhan. Pero mas Bisita lang maganda. ito, bisita Pero lang. mas mainam sir kung maglalagay tayo ng signage. Oo. Kasi para public address namin. oh, Itong lane lang ito, ganito alam na. Eksakto, may kwento kasi may mga MOA yung bus na yan. Kaya ginawa na yung hindi sa akin sir, suggest lang kasi syempre minsan yung iba maglagay na kami naman. hindi po kasi yung iba kagaya niya hindi niya naman na rinig yung announcement. Pero yung signage kasi kahit hindi mo i-announce pag nakita nila ay bawal pala one side pala. Lagyan na lang natin. Mas malaking Parking factor zone, po yun. ganun. Pag nakita nila na mayroong signage, no? Lagyan na lang natin. Suggest lang po sir, chairman, no? Okay. Sige po, salamat po. Okay, thank you. Pangalan po niyo, Chair? Anong pangalan po? Felix Taguba. Si Chairman Felix Taguba, no? Sige. Salamat po, Che. Okay. So, yun, meron alam naman pala nila yung policy rito. Pero yun nga, sinuggest natin kay Chairman na mas maganda, lagyan na rin ng mga signage na one-side parking para doon sa iba na hindi nakakaalam. Kasi sila nag-a-announce naman po rito. Niraradyo naman po nila rito para sabihan na dito lang pwedeng pumarada sa side na to. Pero mas mainam po kung merong signage kasi yung iba na hindi narinig yung mga announcement nila at pagka may pumarada at nakita yung signage at pumarada pa rin, so talagang yung driver na may diferensya. So yun, pero lang tayo ng clarification. So bali yung naklamp na sasakyan na yung kay sir, naghatid lang daw ng parang gamot. So hindi niya alam. Pero yung pinuntahan niya ata alam naman yung policy rito. So inabutan ng clamping operation at naklamp ng walang driver. So yun lang po. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!